Pinulong po ng liderato ng Kamara Bayan ng grupo ng mga magsasaka at mga negosyante sa bansa. Live po niyang mabigyan ng solusyon at makontrol ang patuloy na pagmahal ng mga bilihin sa merkado. Nandun ka, Ramon. Narito report. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pangunahing bilihin sa bansa. Pangunahing dahilan niya ng pagmahal ng halaga ng krudo sa pandaigdigang pamilihan. Kaya para makontrol yan, sa utos ni House Speaker Martin Romualdez ay pinangunahan ni ACT-CIS Party List Congressman Erwin Tulfo ang pagpupulong kasama ang grupo ng mga magsasaka at mga negosyante. May mga threats talaga na baka umangat na naman mga presyo ng bilhin. So we have to work together on how we can support one another. Kaya dito sa legislation ang hinihintay ninyo po dito sa agriculture, our agriculture bill, no? We also will assure you that we will undertake all efforts to expedite its passage to help you, no? So, and if there are any other matters or any other areas where Congress can support you so that we can pass off the savings, no, to the consumers. Kaya dito talaga tayo nakakaisa kasi I asked Kong Erwin to set this up. We're looking for solutions how to maintain these prices na walang mga price increases for the next few days, few months, despite the fact na tumataas yung presyo ng petrolyo. That's why we're here. That's why the Speaker would like to talk to them. Ang sinasabi naman ng mga manufacturers, walang problema sa manufacturing, hindi sila nagtataas. Ang problema natin sa retailers, sa supermarket, because of the cost, because of the transport, logistics. Now we're looking for solutions for ways how to cut that expenses from the supermarket, from the retailers. Ayon pa kay Congressman Tulfo, maganda na napakinggan nila ang panig ng bawat sektor ugnay sa pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Gaya na lamang daw ng hinirit ng mga supermarket na dahilan ng pagtaas ng retail price. Nagbumula raw yan sa transportation cost dahil sa patuloy na paniningil ng passway fee ng mga local government unit sa mga trucker. Our manufacturers are not talking. Our producers, they're saying na they don't want to mention names. So I guess it will be the Oversight Committee of Congress power to look into this. Ito yung mga nanamantala. Kasi sa mga producers natin, hindi naman sila nagtaas. Hindi sa retailer natin, sinasabi lang kung anong papasa sa kanila. So in between, nagkakaroon ng problema. Pagdating sa retailer, doon tumataas. Well, it was explained naman by the Supermarket Association. Meron daw, we also have to consider yung transportation costs, tapos yung sa mga taxes sa kalsada, yun yung sinasabi nila. Though inalista ng Pangulo, pero it only covers, according to them, yung mga national roads, national highways. Pero yung mga municipal roads, yung mga munisipyo, they continue to charge pa rin daw yung mga truckers natin. So medyo mabigat pa rin. Kaya dapat i-report ito sa DILG, and I think that's what we're going to do. We will inform the DILG about it. Ay naman sa grupong Sinag o Samahang Industriya ng Agrikultura, hindi nanggagaling sa mga producer ang pagtaas sa presyo ng mga produkto. Siguro yung concern na ni-raise natin kanina, baka kailangang makatulong natin ng Congress sa kanyang oversight functions para masilip yung may disconnect talaga sa farm gate and retail price. Mataas ang presyo sa palengke, pero it's not because of the producers. Magtutulungan kami together with other agencies para ma-pinpoint kung nasan yung possible medyo lagpas o medyo mahigit sa inaasahan nating presyo. Sa huli, natuwa naman ang iba't ibang grupo sa naging pagpupulong. Nais rin daw kasi nilang makatulong na mabigyan ng solusyon ng problema sa patuloy na pagmahal ng halaga ng mga bilihin sa merkado. We're very happy that Congress has reached out to industry associations, no, so that we can all hopefully move forward and come up with the proper inputs for them to come up with the right laws, no, which we can implement. Sa oversight, sabi nga nila, maraming batas, over-regulated na, pero hindi lang daw na-implement, which we can implement, which the executive branch and all the LGUs can implement properly
so that hopefully we can all move forward. Nangako naman si Speaker Romualdez na gagawin ang lahat na pwedeng matulong ng Kongreso para muling mabigyan ng panahon na ma-review ang mga batas patungkol dito. We'll work closely also with the Secretary of Agriculture on the direction, not just for the next 4 years of this term, but a longer view. And we'll try to have all the laws streamlined or coordinated para we are all working together. Kasi napansin ko dito sa ugnayan na to, that's why I value these engagements. Kaya baka may mga iba, yung mga batas, working at cross purposes with the ideal. So we will look at all of the laws in totality. I'll direct our chairman of agriculture, Chairman Mark Enverga, and our legis to do a comprehensive review, and in consultation with the stakeholders in this sector, in this industry, I think that would be better.